Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil tapos na ang ginawa natin treehouse dito sa taas ng bundok, kaya napagpasyahan namin dito matulog para makapag-relax na din dito sa ating kubo. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Alas 4 ng hapon ay umakyat na kami dito sa itaas ng bundok mga kapugi. Pagdating ko dito ay kagad ko namang imamarinate itong ating dalang manok. Nalinisan ko na ito doon sa bahay. Kaya inugasan ko lang ito dito ng saglit. Kami pa lang dito ng aking asawa ang nauna dito sa itaas ng bundok. At doon sa ngayon nag-aasikaso sa itaas ng treehouse mga kapugi. Inuna ko talaga itong asikasuhin dahil sa matagal itong lutuin. Gusto din dito matulog ang aking biyanan para hindi na siya aakyat pa ng bundok kinabukasan. Araw-araw kasi siyang umakyat dito ng bundok para mag-asikaso ng kanyang mga taniman. Naghiwa pala ako dito ng mga ricado, sibuyas, bawang at tanglad. Naglagay na din ng asukal ng pampatamis, tapos ay hindi naman mawawala itong toyo. Pagkatapos ay pinagaan ko ito ng ilang pirasong kalamansi. Nakalimutan ko pala maglagay dyan ng paminta dahil sa pagmamadali. Kaya ito lang yung aking mga sangkap sa pagmamarinate mga kapugi. Minikos-mikos ko lang ito ng saglit bago natin ibinuhos ito sa ating manok. Binuhusan ko lang ang bawat sulok nitong kanyang katawan para lalong lumasa itong kanyang mga laman. Ibababad lang natin ito ng ilang minuto mga kapugi at tatakpan lang muna natin ito para hindi lalangawin. Habang nagmamarinate tayo dito ng manok ay kumuha na ako dito ng uling na gawa sa baon ng nyug. Binilad ito ng aking biyanan kaninang umaga dahil nandito siya kanina nag-aasikaso ng kanyang mga tanim. Pinili ko lang dito yung mga malalapad pa dahil yung iba ay mga durog na. Dito pala natin lulutuin sa ginawa kong DIY ubin mga kapugi. Siguro mga February ko pa ito ginawa at ngayon ay napapakinabangan ko pa din. Marami na din ako dito nilutong masasarap mga kapugi. Dadaan lang sana ako dito para kumuha ng dahon ng saging dahil may nakita ako ditong bunga ng pipino kaya nagpitas ako dito ng ilang piraso. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong dahon ng saging mga kapugi. Ito yung ipambabalot natin sa ating lulutuing ulam. Baka may magagalit na naman kapag full yung aking gagamitin. Bago natin ipapatong ang manok dito mga kapugi, ay nilagyan ko muna ito ng tangkay ng saging. Pagkatapos ay sinapawan ko din ito ng dahon. Inayos ko lang ito sa pagkakasalansan dahil dito natin ipapatong yung ating minarinate na manok. Ang diskarte ko dito mga kapugi, dahil stainless yung ating lagayan para hindi kagad masunog ang ilalim, ay pinatungan ko muna ng tangkay ng saging. Tapos ay babalutan na muna natin ito ng dahon ng saging bago natin ito isasalang sa ating DIY ubin. Ang purpose ko dito mga kapugi, para hindi kagad masunog ang balat habang niluluto ang pinakaloob na laman. Pero pagdating ng 30 minuto, ay aalisin naman kagad natin itong nakatakip na dahon mga kapugi. Pagkatapos natin dito magsalang ng manok, ay inasikaso ko naman kagad itong ating dalang isda. Babalutan din natin ito ng dahon ng saging mga kapugi. Siyempre nilagyan muna natin ito ng asin. Pagkatapos ay inayos ko lang ito sa pagkakarolyo at nilagay na din ito sa ating DIY ubin. Inusog ko lang ito ng dahan-dahan ang unang nakasalang para kumasya itong ating nakabalot na isda. Tinakpan ko lang ulit ito para ang init ay hindi ganong makalabas. Dumating na pala dito ang aking biyanan. Inubad niya dito ang kanyang damit dahil sa habang umakyat siya dito ng bundok ay may dala-dala siyang galon ng puno ng tubig at maluwag pala yung takip kaya ang kanyang damit ay nababasa ng tubig. Bigat di, ikaw na bi. Ha? Ikaw na. Hindi kinaya ng aking asawa ang bigat ng mga gamit. Diyos ko, mabasag na lahat, wag lang ang alak. Pabilit. Meron tayong ilaw. Hindi pa tayo nakabili guys ng solar. Kaya ito lang yung gamit natin. Isang ilaw lang. Tapos nakabili ako nito dati pa mga kapugi. Matagal na ito sa akin. Quality. At wala akong masabi dito dahil nagamit ito sa akin. At kapag nagbabrown out sa aming bahay, ito yung ginagamit ko para isasaksak dito yung wifi ko. Kahit nagbabrown out sa aming bahay, ay mayroon parang kaming internet. Dahil dito namin yan sinasaksak. Basta bumili lang kayo ng maliit yung nilalagay doon sa mga kapugi. Di ko alam kung basta UPS yung mga kapugi yung nilalagay doon sa wifi natin. Para kapag mag-brown out hindi kagad mamamatay yung wifi. Tapos yung UPS natin direkta dito. Dito ko sinasaksak doon. Hindi ko pala nadala yung solar panel niya kasi nakapix doon sa bubong ng bahay ko doon sa... Bago ako bumaba dito mga kapugi ay inayos ko muna dito yung aming ilaw dito sa itaas ng treehouse. Dito kami. Wala ko ng karton dyan. At dito na din kami nagsaing sa itaas para yung nilutong ulam ko na lang ang aming dadalhin dito. Patakip silim na din itong ating kalangitan kaya unti-unti na dumidilim dito ang kapaligiran. Habang inaantay na maluto itong aming ulam ay tamang kwentuhan lang kami dito ng aking biyanan. Pinag-uusapan namin dito
yung mga plano ko nung una kung saan ako dapat gagawa ng treehouse. Pagkatapos ay binuksan ko lang muna itong ating DIY oven para baliktarin lang itong nakasalang na isda. Magay pagkadali. Ito, isa maluluto na nasa loob siya ng oven. Ngayon pa man ko dun. Pagkalipas ng 30 minuto mga kapugi ay inalis ko na itong nakatakip na dahon ng saging at nakalimutan ko pala nung una na ilagay itong tanglad, kaya ngayon ay sinuksok na natin ito sa kanyang katawan at yung natirang sausawan ay binuhos ko na dito sa kanyang mga laman bago natin ibabalik ito sa pagkakasalang. Pero matagal. Kunin muna natin yung isda mga kapugi. Baka masusunog na. Sunog na ka. Bangi. Asin lang yung nilagay natin dito. Wow, luto na mga kapugi. Wow, sarap. Luto na. Nagandahan pa, walang sunog. Ganito na ang tunog ng paligid kapag unti-unti nang dumidilim mga kapugi. Dito ay nilabas ko muna itong manok para punasan ang katawan nito ng sawsawan bago natin ulit ito ibinalik sa pagkakasalang. Dahil madilim ngayon dito mga kapugi, kaya iiwanan ko na muna ito dito hanggang sa ito ay maluto. Dahil aakyat na kami dito sa aming treehouse mga kapugi at magsisimula na kami dito mag-inuman ng aking biyanan. Ang pulutan namin dito ay isda at nagbalat na din ako dito ng pipino. Nilagyan ko lang ito ng kalamansi at asin. Nagdala din dito yung aking asawa ng mga chichirya. Okay. Shot. Shot. Magsisindi tayo ng katil. Katil. Ng katol. Sige, magsindi. Maraming lamig. Nabalik, nalugod. Lagay daw. Sindi kami ng katil. Pagkat maraming lamig. Kahoy. Wala ako ng laugan pa nila. Dito ay tinanggal ko na ang aking sombrero para makita nyo na ang makintab kong ulo na kung pagmasdan nyo sa malayo ay parang lumulutang na santel mo. Kahit kami lang dalawa ng aking benan ang nag-iinuman ay masaya pa din kami dito nagkukwentuhan kahit kung ano-ano lang yung aming pinag-uusapan at tinigil na muna namin dito ang aming inuman dahil kami dito ay maghahaponan na muna mga kapugi kaya yung manok na nakasalang dun sa ibaba ay akin na munang kinuha. Oh my god! Dito na lechon manok ni Kapugi. Gas ko muna. Wow! Ito na siya. Kabango. Laki na. Wow! Sakto lang. Pagkaluto. Sa akin, ito. Muslim pa siya. Wow, sarap. Pagkatapos namin dito kumain mga kapugi, ay inubos na namin ng aking benan ang natirang alak. Pagkatapos ay bumaba na siya dito ng treehouse dahil doon siya matutulog sa kabilang kubo. At binaba ko na din itong bubong mga kapugi para maglatag na dito ng aming higaan. Marami din mga lamok dito, kaya may dala kami dito pangontra sa lamok. Bago pala kami matulog dito mga kapugi, ay inilipat ko muna itong ilaw dito banda sa ibaba ng ating treehouse para maliwanag itong ating paligid. Good morning mga kapugi. Agising na namin. Malamig dito. Masarap ng tulog namin. Mag-iinit kami ngayon ng tubig. Maganda. Medyo maliwanag na yung kalangitan. Mga kapugi. Ito pala, magilaw pala. Ha? Kukunin mo flashlight. Hindi. Uling.
Habang natutulog pala ang aking biyanan dun sa ibaba, ay pinapatugtog niya pala ang kanyang dalang cellphone mga kapugi. Tapos ay nagatong na ako dito sa itaas ng treehouse para makapag-init na dito ng tubig at binuksan itong ating bintana. Habang nag-aantay na kumulo itong tubig, ay tumitingin ako dito sa mga magagandang tanawin. Malamig ngayon dito mga kapugi, kaya nagdoble tayo dito ng damit at pinatay ko na din itong ilaw dahil unti-unti nang lumiliwanag itong ating kapaligiran. At nung kumulo na itong ating tubig ay tinawag ko na dito ang aking biyanan para makapagkape na kami dito habang nagkukwentuhan. Maganda dito mag-relax mga kapugi. Habang nagkakape ay pinagmamasdan ng magagandang tanawin at pinag-iisipan din namin kung ano pa ang pwede idagdag dito sa ating ginagawang treehouse. Lagyan mo pa ako, sabi ko yung tasa. Pagkatapos namin magkape dito, ay nagluto na ako dito ng ulam para sa aming almusal. Nagprito lang ako dito ng talong mga kapugi. At dito pa rin ako sa treehouse nagluluto. Balak ko pang i-improve itong ating lutuan. Maglagay ng mga patungan ng plato at kaldero. Kaya hindi pa dito natatapos ang pag-improve natin ng treehouse. Marami pa tayong aayusin dito para maging komportable lang ang magiging pahinga namin dito mga kapugi. Ngayon natin ang bunay. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. So paano mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.